Okay, mapagpalang araw sa ating mga mahal na distributors, sa ating mga kapimilya, Luzon, Visayas at Mindanao, kasama na rin ang ating mga mahal na OFW. So ngayong umaga guys, napaka-importante ng ating pag-uusapan, especially para sa ating mga mahal na distributors, sa ating mga nag-avail na ng ating Pro Package, International Package guys. Iga-guide natin kayo sa topic na to guys kung paano natin mawi-win or paano tumaas yung success rate natin na ginagawa natin yung ating negosyo kay Lean & Green. So ang topic natin for today is about NDO or New Distributor Orientation. So makakatulong ito lalo na sa lahat na nag-uumpisa at first time gagawin ang ganitong klase ng negosyo, lalo kay Lean & Green. So guys, ang topic ko for today is about fear. Pag-usapan muna natin yung lahat ng mga nakakatakot na bagay, okay? Maraming tao ang nag-fail sa isang bagay dahil lalo kung bago nila tong ginagawa sa unang attempt nila, 'di ba? Pinangungunahan sila ng takot, lalo na sa negosyo ka, na kay Lean & Green ka. So pag-usapan natin guys yung about sa pag-aaral ng negosyo. Nauunahan ka ng takot kasi parang feeling mo wala naman sa history ng family ninyo na may negosyante, 'di ba? So lahat tayo parang namulat na magkaroon ng trabaho, 'di ba? Kung hindi mag-success yung work natin sa Philippines, maghahanap tayo ng work sa ibang bansa. Which is wala namang mali, okay? Wala namang mali, wala din namang problema. But the thing is, gusto mo mag-venture ng mga bagay kung bakit mo gustong gawin ng pagninegosyo kasi parang gusto mo magkaroon ka ng malayang oras. Sometimes yung iba sa atin guys, yung compensation nila hindi sapat. Kaya nagkakaroon tayo ng opportunity sana na magkaroon ng ganitong klase ng negosyo ng multi-level marketing at eto na, nag-try ka na. So, pag-try mo guys, yung takot, kinakailangan mo tong i-overcome. Okay? Alam nyo kung bakit? Kasi guys, syempre, isipin mo, hindi ka naman namulat sa mundong ito na ito yung ginagalawan mong hanap buhay. So, ibig sabihin, kailangan mong pag-aralan to. Kailangan mong i-discover yung mga bagay-bagay paano tumatakbo ang ganitong klase ng negosyo. Katulad natin, bago naman tayo mapasok sa ating pagtatrabaho or kung ano man yung pinagkakabisihan natin ngayon, okay? Or isa ka mga traditional business owner, nung umpisa, hindi rin naman agad-agad na ma-master natin, di ba? Marami rin naman tayong mga nagiging failure. Marami rin naman tayo mga pagkakataon guys na pag ginawa natin, hindi rin naman nagiging successful sa umpisa. But, ine-expect mo kasi yan. Expected mo, kaya naliles mo yung frustration mo. So, ano yung kailangan natin gawin? Tanggalin mo yung takot mo at tanggalin mo yung pagdududa mo. Pagdududa saan? Pagdududa na po pwede mong gawin yung negosyo na katulad nito. Diba? Tanggalin mo yung doubt mo na kaya mong matutunan to. Tanggalin mo yung doubt mo na kaya mong mag-create ng sales. Tanggalin mo yung doubt mo na kaya mong gawin yung business, na kaya mong i-promote yung negosyo. Diba? So, guys, sa ganung paraan, mababawasan yung pagkatakot mo. And, wag ka masyadong mag-e-expect ng sobrang laki sa umpisa, bagkos i-enjoy mo lang yung proseso na kailangan mong pagdaanan at kailangan mong pag-aralan. Sabi nga nila, diba, experience is very expensive and yet this is your best teacher. So, ibig sabihin guys, wala naman tayong magiging aral sa buhay kung hindi naman natin aaralin. Ika nga. And, wala ka rin namang matututunan, di ba? Kung hindi mo ma-experience yung mga bagay na pagkakamali. So, habang ginagawa mo si Lean & Green, just enjoy your process, pag-aralan as soon as possible, and na sa ganon, ma-apply mo kaagad ito. Ano may yung mga dapat nating pag-aralan? Una, kailangan nating ma-master guys, yung tinatawag natin na company profile. Alam mo dapat kailan nag-open ang Lean & Green, kailan siya nag-grand launching, diba? Alam mo dapat sino yung nasa management, sino yung mga incorporators or board of directors. Bakit napaka-importanting malaman yan? Yan yung magdadagdag sa'yo ng kumpiyansa. Yan yung magdadagdag sa'yo ng lakas ng loob. Yan yung magdadagdag at magbibigay sa'yo ng tiwala sa sarili mo na habang ginagawa mo tong negosyo. Kasi yan yung pinakang armor mo, yan yung pinakang sandata mo, armas mo, pag lumaban ka ngayon sa labas, kasi ipopromote mo yung negosyo na to at ano yung advantage nito. Okay?
pag-aralan mo rin kung ano yung mayroon sa produkto natin. Di ba? So, nang sa ganung paraan guys, para ikaw magiging kumpiyansa ka na pag may taong kausap ka at ano bang meron kay Lean and Green at bakit ka sumali dito, mabubuo mo yung confidence level mo sa sarili mo para i-win mo yung tao. At huwag kayong matatakot ma-reject. Kasi guys, yung mga bagay na pinangungunahan mo kagad ng takot, nagkakaroon ka kagad ng justification na what if hindi ko kaya, diba? What if ma-reject ako? What if pagtawanan ako? Lahat ng yan guys, lahat naman kami ay nagdaan din sa ganyan. Yun nga lang ini-enjoy namin. Pag may mga bagay na nare-reject kami, pag may mga bagay na nag-feel kami, hindi na namin kinakatakutan kasi ako personally guys, ina-expect ko, pag yung tao in-approach ko, kinausap ko at hindi ko kagad na win, ibig sabihin nun, hindi pa ako ganun ka-effective, pero hindi ibig sabihin, hindi ko kaya. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin pag-aralan. Saan ka mahina? Saan ka kulang? Alin yung bagay na hindi mo alam? Diba? So, ganun lang siya kadali. And still guys, we cannot please everybody. Always remember that kahit kabisado mo ng isang bagay, hindi ibig sabihin nito ay gusto rin ng lahat. Okay? So, yan yung isa sa mga, yan yung ilan sa pwede kong mai-advise, lalo sa mga nag-uumpisa na gawin yung ganitong klase ng negosyo. Huwag nating i-justify na lahat ng magiging actions natin dito along the way ay magiging tama. I-embrace natin sometimes guys yung ilan sa mga failure or pagkakamali natin para i-correct at para i-improve pa natin yung mga kaya pa nating gawin. Okay? So with that guys, maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig ng ating video at excited ako na magkita ulit tayo sa susunod na video. Thank you.